Isang magandang hapon po sa ating lahat, sa mga walang sawang nakikinig at sumusubaybay ng mga online services ng Unchangeable God Commission Church dito sa Facebook Live. Nais ko po kayong anyayahan sa isang panibagong pagkakataon na muling aralin at tunghayan ang salita ng Diyos sa araw na ito. Today is Wednesday and today is the day na muling mag-aaral tayo ng kanyang salita. Amen po ba? Ayan. Nais ko pong kamustahin ang ating mga kapatiran sa Lulumboy, sa Pulong Buhangin, sa North Gate, sa mga kapatid natin dito po sa North Sagaray at sa mga kapatid natin all the way from UGCC Malaysia sa pangunguna po ni Pastora Nina. Nais ko din pong batiin ang mga pastoral staff, kay Pastor DJ at kay Pastora Tess, sa lahat po ng mga facilitators at lahat po ng mga life groups ng UGCC. Muli po isang magandang hapon po sa ating lahat. Amen. So bago po tayo magsimula sa hapong ito, I know na excited na po kayo kasi as you can see no, sa caption or sa title ng atin pong live video sa hapong ito, tayo po ay nasa series. And I know na hindi na kayo makapag-antay no, na matunghayan ng salita ng Diyos. Pero simulan muna natin ito sa isang maiksing panalangin. Praise God. Sige po, pasalamatan natin. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa hapong ito patuloy ka naming pinupuri, pinasasalamatan. Patuloy ka naming dinadakila. Patuloy naming inaalala ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan at ang iyong wagas na pag-ibig na ipinagkaloob at patuloy na ipinaparana sa amin. Lord, salamat sa isang panibagong pagkakataon na ibinigay mo upang matunghayan namin ang iyong salita. Lord, salamat sa kalayaan, O God, na mas makilala ka namin ng higit pa sa pagkakilala namin sa iyo. Mas magawa naming maunawaan ang kalooban mo. At maging paraan ito, O Diyos, upang lumalim ang ugnayan namin sa iyo. Lord, bago nga kami tumunghay, Lord, sa iyong mga salita, ay patuloy kami nagpapalinis sa oras na ito. Sa lahat ng mga bagay na aming nasabi, naisip, nagawa, na hindi po nakapagbigay ng kaluguran sa iyo, hindi naging dahilan para maluwalhati kayo, Panginoon. Alam mo po ang lahat ng bagay na ito. Lord, linisin mo kami, ihanda mo kami, isaayos at baguhin mo kami, Panginoon, sa oras na ito. Magawa naming maituon sa iyo, O Diyos, ang aming mga puso. Lord, dalangin ko po, O Diyos, that may you create in us an expectant heart, a humble heart, and an obedient heart before your word, Panginoon. Patuloy namin kilalanin ang salita mo na siyang nag-iisang kailangan namin, na siyang pinakakailangan talaga namin, lalong higit sa panahong ito. Lord, tulungan mo kami, O Diyos, na tanggapin namin, Lord, nang may kagalakan at pananabik ang salita mo. Tulungan mo kami na wag naming labanan ng salita mo. Wag naming piliin, O Diyos, ang mga bagay na nais lamang naming pakinggan. And Lord, bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na uunawain ang intention mo, O God, Lord, sa iyong mga salita. May we not misinterpret it, Panginoon. Pero Lord, maunawaan namin siya, Panginoon, kagaya ng nais mo. Lord, pagpalain mo ang salita mo. Lord, continue, Lord, to bless, Lord, ang bawat pandinig ng mga kapatid ko na makakasalo ko sa pag-aaral ng salita mo. Lord, dalangin ko na magkaroon kami ng joy, exceeding joy, Panginoon, Lord, sa pagtunghay ng salita mo. Lord, patuloy na samahan mo rin ako sa oras na ito. Nawa magawa ko lamang masabi kung ano ang kalooban mo, kung ano ang katotohanan. Lord, na siyang katotohanang nagpapalaya, nagpapagaling, nagpapalakas, at nagbabago sa buhay ng tao. Lord, kumilos kayo, manguna kayo, Panginoon. Patuloy na pinapahawak namin sa iyo ang aming mga internet connection. Lord, maging ang mga devices na gagamitin namin, O Diyos, sa oras na ito. Pagpalain mo, O Diyos, ang gawaing ito. Lord, ikaw ang maging sentro ng gawaing ito. Mangyari ang kalooban mo, O God, sa oras na ito. Lord, salamat po. Patuloy nga na hindi namin binibigyan ng kalayaan ang lahat ng gawa at plano
plano ng kaaway sa aming buhay at sa gawaing ito. Lumayas ka, Satanas, yung espiritu ng katamaran, espiritu ng pagwawalang bahala sa iyong salita, espiritu ng kalamigan, ng fear, ng doubt, ng worry, sa pangalan ni Jesus ay lumayas kayo sa aming mga buhay. Lord, pagharian mo ang aming kalooban. At Lord, patuloy naming maituon sa iyo ang aming buong atensyon. Salamat po. Pinupuri, pinasasalamatan at tinadakila ka namin, O Diyos. Ito po, Lord God, yung aming sama-samang hiling at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, muli po, isang magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga bagong pasok po dito sa ating live video. Yan, welcome po sa ating Wednesday online Bible study. Praise God. So as you can see po no, sa caption or sa title or sa description po ng ating live video sa hapong ito, ang paksa po na ating pag-aaralan po ay pinamagatang Jesus said, I am the resurrection and the life, na makikita po natin sa aklat ng Juan, Kabanata 11, talata 25. Yan. Jesus said, I am the resurrection and the life. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Usually, no, mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang death or salitang kamatayan, ano po ba yung unang bagay or unang kaisipan na siyang ating naiisip o nadarama? No, kapag naaalala natin or natutunghayan natin ang salitang kamatayan. And very timely din ito, mga kapatid, no, sa mga panahong ito, dahil nga tayo ay nasa pandemic pa rin, naroon pa rin o naririyan pa rin ang COVID-19 sa ating paligid, at hindi lingid sa atin na sa bawat araw na maglalabas ang World Health Organization or ang DOH or ang ilang mga media outlets, no, ng mga tali ng mga nag-positive, ng mga gumaling at ng mga pumanaw dahil sa COVID-19. Talagang iba-iba, no, yung ating nararamdaman. No, merong feeling ng pasasalamat, no, dahil maraming gumagaling. Nandoon na minsan nakakaranas tayo ng worry, ng fear or ng doubt kasi parang hindi natatapos. Dumadami, no, yung mga nai-impeksyon, no, ng COVID-19, at hindi lang yun, no, merong iba na nasasawi dahil sa COVID-19, iba't ibang uri ng mga tao, no. Yan. And as we are talking, no, right now, no, sa pag-uusap natin sa mga oras na ito, no, sa ngayon, no, as of today, mahigit na 19,000 na yung total na bilang ng mga namatay because of COVID-19, and the numbers are still increasing even as I speak. No, kaya nga andun yung marubdob nating panalangin na talagang patuloy na tulungan tayo ng Panginoon as a nation. Amen. So death, no? So let us define death or bigyan po natin ng kahulugan yung kamatayan. So based po, no, sa dictionary, ito po ay sinearch, no, natin sa Google. Death is the action or fact of dying or being killed, no? Either natural cause of death yan, or dahil sa sakit, or dahil na assault, no, na attack, no, pinatay talaga. Yan, intentional. It is the end of the life of a person or organism. So hindi naman siya nakasentro lang or nakafocus lang sa kamatayan ng tao. No, lahat ng may buhay, lahat ng humihinga, no, ay bound, no, na makaranas at dumating sa punto ng kamatayan. Sabi pa dito, the permanent ending of vital processes in a cell or tissue. Yan. So sa madaling sabi, ito yung huling kahahantungan ng isang buhay, ng isang hayop, ng isang halaman, ng isang organismo or microorganism, at ng isang tao. Yan. So batay yan, no, sa dictionary. Pero syempre, no, tignan natin ano ang sinasabi ng Bible patungkol sa death or kamatayan. And actually, no, marami tayong mababasang mga verses, mga stories, no, sa Bible na kung saan ay pinag-uusapan, tinatalakay, inihahayag, no, yung kamatayan. No, may mga characters, no, na nakaranas nito. Yan. Sa Proverbs, din sa Psalms, no, marami tayong nakikita about death, no, dito sa Bible.
So, death, no, ayon, no, sa Bible, is presented as separation, no, or paghihiwalay. Yan. So, sa paanong paraan po, no? Physical death is the separation of the soul from the body. Yung physical na kamatayan ay yung paghihiwalay ng kaluluwa mula sa kanyang katawan o sa katawan nito. Yan. While spiritual death is the separation of the soul from God, no? Kung paanong mararanasan natin yung physical death, no, yung paghihiwalay ng ating kaluluwa sa ating katawan. No, yung spiritual death naman ay ang paghihiwalay ng kaluluwa mula sa Diyos. No, yan. And alam natin, no, Romans 6 verse 23a regarding dito sa kamatayan. No, specifically is spiritual death, that the wages of sin is death. No, ang kamatayan ay bunga ng kasalanan. Makikita rin natin yan sa Romans 5 verse 12. So magbigay po tayo ng ilang mga pagsasalarawan. Sa aklat po ng Genesis chapter 2 verse 16 or 17. Yan, sabi dito, ang Diyos, no, He warned Adam that the penalty for disobedience o ang pagsuway, no, sa kanyang kautusan ay kamatayan. No, kagaya ng sinabi niya kay Adan, no, you will surely die. No, kapag sinuway mo ito, no, kapag kinain mo ito, itong bungang ito, paniguradong mamamatay ka. Nung si Adan, no, nung ang tao ay nag-disobey or sumuway sa Panginoon, he experienced immediate spiritual death. No, agad-agad na naranasan ng tao yung spiritual death. No, yung spiritual disconnection ng tao from God. No, na siyang naghantong or caused him to hide from God among the trees in the garden. No, sabi sa verse 8. No, kaya siya nagtago sa presence ng Panginoon. No, we see, no, that the fellowship was broken. No, mula nang nag-disobey ang tao sa Panginoon. And later, no, si Adan o ang tao, he experienced physical death. No, na makikita natin sa Genesis 5 verse 5. Jesus himself din po, no, ay nakaranas din, no, ng death. Specifically, physical death, no, sa krus ng Kalbaryo. Makikita natin yan, no, sa mga gospel accounts natin. For example, in the book of Matthew chapter 27 verse 50. Hindi po ba? But the difference is that si Adan, no, namatay siya because he was a sinner. No, yung dahilan ng kanyang kamatayan ay dahil sa kanyang pagiging makasalanan. While Jesus, no, who never sinned, chose to die as a substitute for our sins. Hebrews 2 verse 9, no? Siya ang naging pambayad sa ating mga kasalanan. Ang kanyang katawan ay nabayubay, ang kanyang dugo ay nabubo sa krus ng Kalbaryo, no? Ang kanyang buhay ay nabuwis, no, upang sa kanyang kamatayan, tayo ay tumanggap ng kapatawaran mula sa Diyos and ng buhay na walang hanggan. No? Jesus then showed His power over death and sin by rising from the dead on the third day. Diba? No, ipinakita ni Jesus na bagamat siya ay physically na namatay, no, sa krus ng Kalbaryo, but sa pangatlong araw, no, sabi sa Matthew 28, no, pinatunayan niya, yan, ipinakita niya, no, na siya ay merong lubos na kapangyarihan over sin and death. No? Because of Christ, no, dahil kay Kristo, dahil sa kanyang sakripisyong ginawa, dahil sa kanyang resurrecting power, amen, death is already a defeated foe. Hindi lamang kay Kristo, praise God, kung hindi para na rin sa mga taong mananampalataya sa Kanya. Kaya sabi nga po sa 1 Corinthians 15 verse 55, no, alam natin to, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Amen, no, mga kapatid. No, para po sa mga walang tunay na pagkakilala sa Diyos, ang kamatayan po ang puputol ng pagkakataong sila ay tumanggap ng regalong kaligtasan mula sa Diyos. No? Death brings about an end, no, for the opportunity na ang mga unsafe, no, ay makakilala at tumanggap ng buhay na walang hanggan.
Sabi po sa Hebrews 9 verse 27, "It is appointed unto men once to die, but after this is judgment." Sabi dito, this is the second death, which is final and eternal separation from God. No, isang bagay na irreversible. Amen po ba? Pero para naman po sa mga tunay na kumilala sa Diyos at tumanggap ng kaligtasan mula kay Kristo, ang kamatayan ang magiging daan upang makapiling si Kristo sa walang hanggan. No, amen ba? No, kagaya ng sinabi nga po no sa 2 Corinthians, to be present or to be absent from the body and to be present with the Lord. Para sa mga nakakilala ang maranasan ng kamatayan o ang maisip kahit man lang yung idea ng kamatayan is hindi nakapagbibigay ng takot or ng worry. No, para sa mga tunay na kumilala, kung hindi eto no yung tinitignan nila, eto yung ina-anticipate nila para finally makasama ang Diyos sa pangwalang hanggan. Kaya naman isang katotohanan at isang kaganapan ang pangakong pinangahawakan ng isang Kristiyano tulad mo at tulad ko, na siya ay mabubuhay muli at ang pisikal na kamatayan ay isang paghimlay lamang or sleep. No, na parang nagpahinga lamang. No, 1 Corinthians 15 verse 51 and 1 Thessalonians 5 verse 10. So we look forward to the time where there shall be no more death. No, sabi po sa Revelation 21 verse 4. Amen po ba? So itong tagpo po na ito sa John 11 ay naglalaman po ng dalawang mahalagang bagay. Yung una po, no, at yung ating tutunghayan no sa hapong ito ay yung ikalimang statement or ikalimang kapahayagan ng ating Panginoong Hesus patungkol sa kanyang sarili na makikita natin sa John 11 verse 25. And secondly, ang ikapito at huling himala na ginawa ni Hesus bago ang kanyang kamatayan sa krus na makikita din natin sa aklat ng Juan o yung 7 miracles of Jesus in the book of John. So magkaroon po tayo ng konting recap, no. I know yung mga sumubaybay ng series na to way back nung January, alam na ito, no, yung ibig sabihin ng I am. Ayan, so balikan natin ulit, no, para patuloy tayong ma-remind how powerful the I am phrase is, no. Praise God. So alam natin na ginamit ng Panginoong Hesus ang phrase na I am sa lahat ng 7 statements niya patungkol sa kanyang sarili. We also know na ang I am ay ang covenant name ng ating Panginoon o ni Yahweh na kanyang inihayag kay Moises sa pamamagitan ng nagliliyab na puno. Sa aklat po ng Exodus 3 verse 14 natin yan makikita. Yan. So alam natin na ang I am, ang ibig sabihin nito ay aseity or self-sufficient existence. Isang katangian o isang attribute na tanging ang Diyos lamang ang mayroon. I am aseity, self-sufficient existence. So ikinabit niya ang I am phrase sa mga talinhaga or mga metaphors na nagpapakita ng kanyang saving relationship sa sanlibutan. Ito ay tumutukoy sa kanyang unique identity and purpose bilang isang divine, bilang isang Diyos. Amen. So ayan, malinaw na yan sa atin mga kapatid. Ayan. So dito, no, sa statement ni Jesus, na I am the resurrection and the life. And actually, no, sa buong aklat no, ng John, ang pinaka-tema at konsepto nito is about life. No, buhay ang tema at konsepto ng aklat ng Juan. Ang salitang ito ay binanggit 36 times no, dito sa aklat na ito. So ayon po sa Moody Bible Commentary, in-explain po nila no, ang ibig sabihin nito. Sabi dito, his claim that he is the resurrection and the life makes him the very source of resurrection and life. Ang kadakilaan at kahigitan ng Diyos ay ganap na malamin o nagkaroon ng kaganapan sa katauhan ni Kristo nang mapagtagumpayan niya ang kamatayan sa kanyang muling pagkabuhay. No, alam natin na ang pagbuhay no, mula
pagbuhay ng isang patay ay isang bagay na tanging ang Diyos lamang ang may kayang gumawa, no? Jesus raises the dead because He is the resurrection. Yun po ang dahilan, no? Jesus not only gives resurrection and life, but He is the resurrection and life. So ipinahayag po ito ng ating Panginoong Hesus bago pa man niya muling buhayin si Lazaro, no, mula sa mga patay. No, dito natin makikita na si Jesus hindi lang siya puro salita, no? He walked the talk, no? Meron siyang kalakip na gawa para mapatunayan, no, para mabigyan, no, ng higit na kahulugan, no, yung kanyang mga pahayag. Na siyang actually makikita natin dun sa huling I am statements na ating tinunghayan months ago, no, dun sa I am the bread of life, no, na makikita natin sa John 6, di ba? No, nung siya ay nagpakain ng 5,000. And then sinabi niya na siya ang tinapay ng buhay. Amen ba? Nung sinabi niya na siya ang ilaw o ang liwanag ng sanlibutan, no, hindi ba pagkatapos noon, no, yun ay makikita natin sa John 8 verse 12. Pero pagkatapos noon sa John 9, makikita natin na ang Panginoon ay nagpagaling, no, ng bulag, na kung saan yung kanyang disability, yung kanyang pagiging blind is from birth, no, na talagang sa paningin ng tao ay imposibleng gumaling. Amen ba? So dito natin makikita na hindi lang puro salita si Jesus, no, pinapatunayan niya ang kanyang mga kapahayagan sa kanyang mga gawa, no, sa kanyang mga milagro. Kaya mga kapatid, no, kung hindi pa po ninyo napapanood yung mga previous Bible study natin about sa series na ito na 7 I am statements of Jesus Christ, no, nakalagay po sa ating description box yung mga link na yan. Ayan. So, pwede nyo po siyang i-check, no, after po ng pakikinig nyo dito. Praise God, no, maaasahan po ba yon, mga kapatid? Ayan. So sabi po dito, si Jesus ang may hawak ng mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. No, yan po ay pahayag niya mismo, no, sa Book of Revelation 1 verse 18. Sa ginawa niyang pagbuhay muli kay Lazaro, ipinakita ni Jesus na may kapangyarihan siyang tuparin ang pangako ni Yahweh sa sinaunang Israel. No, na makikita natin sa Isaiah 26 verse 19. Sabi po doon, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay. Mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Praise God. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Tandaan natin mga kapatid, at ito ay uulitin ko ulit, no, mamaya. Maliban sa ating Panginoong Hesus, hindi tayo makakaranas ng muling pagkabuhay at ng buhay na walang hanggan. No, ilagay po natin yan sa ating mga puso. Apart from Christ, no, we can do nothing, no, about ourselves, about our lives. Amen. So magkaroon po tayo ng summary, no, or i-summarize natin itong John 11 na ito, na kung saan ipinahayag ng Panginoon yung kanyang 5th statement. Kasi medyo mahaba siya, no? Pero magbabasa tayo ng ilan mamaya. Ayan. So, alam natin na yung pinaka-tema nito o yung pinaka-storya nito is that si Lazaro ay namatay, no? And alam natin na, or nabasa natin, na bago pa man ang kamatayan ni Lazaro, alam na ni Jesus na ang kanyang minamahal na kaibigan ay may sakit, no? Basahin natin. Ayan. So, sa Juan, Kabanata 11. No, sabi dito, verse 3, nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, no, si Marta at si Maria, Panginoon, ang minamahal ninyong kaibigan ay may sakit. So ipinaalam kay Jesus na itong kaibigan niyang minamahal or his beloved friend ay mayroong sakit. Pero nabasa din natin, ano, na sa halip na si Jesus po ay bumisita agad, no, na kagaya, no, ng usual na ginagawa natin, di ba? Kapag meron tayong mahal sa buhay or meron tayong kapatid, no, kapatiran, no, na merong malubhang sakit, no, kung siya ay nasa ospital, siya ay nasa bahay, na nakaratay sa sakit, no, o sa banig ng kamatayan, dinadalaw natin sila.
Amen ba? But Jesus was different, no? Instead na bisitahin niya right away, puntahan niya right away, no, yung tahanan ng magkakapatid. Anong ginawa ni Jesus? Sabi dito, pinili niyang manatili kung nasaan sila. So ipinaliwanag niya na ang kanyang pagpapaliban o yung kanyang hindi pagpunta agad ay nangyari upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito ay maparangalan ng anak ng Diyos. And even yung sakit, no, ni Lazarus, no, ni Lazaro, no, ito ay inangkin ng Panginoon na paraan o nangyari, no, bilang paraan para mag-glorify o maparangalan ang Diyos at ang anak ng Diyos. Kaya nung ipaalam ni Jesus sa mga disciples niya na patay na si Lazaro, sinabi lamang niya na papunta sila upang gisingin ang kanyang minamahal na kaibigan na siyang natutulog lamang. Yan. So makikita natin yan sa verse 11. So tunghayan natin, no, Jesus is the resurrection and the life. Ayan. Praise God, praise God. Yan. So basahin natin, no. Mag-fast forward tayo ng konti sa verse 20. Yan, basahin natin dito. Nang mabalitaan ni Martha na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria namay naiwan sa bahay. Verse 21, sinabi ni Martha, Panginoon, kung narito po kayo, hindi sana namatay ang kapatid ko. Let's pause for a moment, mga kapatid, no? I-digest natin, no, yung sinabi ni Martha. Lalo sa panahon ngayon, no, maaari yung ilan sa atin, no, ay meron tayong kaibigan, mahal sa buhay, kapatiran, no, na tinamaan ng COVID-19, and maaari yung ilan sa atin merong question na kagaya nung naging question ni Martha na, Panginoon, kung pinigilan mo sana na makapasok yung COVID-19 sa bansang Pilipinas, Panginoon, kung mabilis sana na naaksyonan ng government itong pagla-lockdown, itong mga quarantine measures, sana hindi na lumawak itong pandemyang ito or itong COVID-19 na ito sa aming bansa. Panginoon, kung hindi mo pinayagan or kung hindi mo inalaw na mangyari itong pandemyang ito, di sana may trabaho pa ako. Di sana buhay pa yung magulang ko. Sana kasama pa namin yung kapatid ko na frontliner, na medical frontliner na nagbibigay ng buhay, ng panahon, ng oras para mangalaga sa ibang tao na hindi niya kaano-ano. Panginoon, kung sana nandito ka lang. O Panginoon, kung kasama ka lang sana namin. Yung bang mga wishful thinking na iniisip natin, sana ginawa to ng Panginoon, sana hindi to hinayaan ng Panginoon, sana ito ang ginawa ng Panginoon o hindi ginawa ng Panginoon. May mga questions tayo kung minsan nakagaya ng pagtatanong na ginawa ni Martha. Amen ba? No? Nasambit nang nagluluksang si Martha na kung nagpunta sana ng mas maaga si Jesus, kung hindi sana siya nagpaliban ng pagbisita sa bahay nila, ay hindi na sana umabot pa doon sa punto na namatay pa yung kanyang kapatid. No? Bakit pa kasi pinagpaliban ni Jesus? Bakit pa kasi pinagpaliban ni Lord yung papapagaling? Bakit hinayaan niyang mamatay yung mahal ko sa buhay? Amen. Amen po ba? Kaya sabi dito, no, nung ihayag ni Jesus na mabubuhay ang kanyang kapatid, inakala ni Martha na ang tinutukoy ni Jesus ay ang muling pagkabuhay sa huling araw. So basahin natin verse 22. Sabi to ni Martha, subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Verse 23, muling mabubuhay ang iyong kapatid, sabi ni Jesus. Verse 24, sumagot si Martha, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw. So dito, no, mga kapatid, makikita natin yung naging tugon ni Martha dun sa kapahayagan ni Jesus, no, sa verse 23. No, na para kay Martha, no, na panahon yung kalaban o panahon yung hadlang o malaking hadlang para mangyari yung hiling niya na sana hindi namatay o kung sakali ay mabuhay, no, yung kanyang kapatid. No, na para bang ang hiling niya or para bang ang sinasabi niya is that, Lord, huli na yung lahat eh.
Wala na tayong magagawa. Patay na si Lazarus. Actually, Lord, 4 days na siyang patay. Baka sa mga oras na ito naaagnas na siya, which is actually yung sinabi niya, hindi ba? Nung sila ay nandun na sa tomb. No, huli na ang lahat, no, para tulungan pa si Lazarus. No? Na kumbaga parang sinasabi niya na, Lord, yung chance or yung opportunity para mag-resurrect siya is tapos na, nakalipas na, nangyari na. No, kaya for me, no, as for me, mag-aantay na lang ako, no, kung darating ba ang resurrection at the last day, kung aabutan ko ba yun o hindi, kung mangyayari ba siya o hindi. Basta mag-aantay na lang ako, Lord. Na para bang ang gusto niya sabihin is kailangan pang mag-alat ng oras o panahon para mangyari yung kanyang hiling. So Jesus' statement that He is the resurrection and the life provides a godly perspective on several spiritual matters. No, uutayin natin, titignan natin mabuti. No, bibigyan natin ng detalyadong pagpapaliwanag tungkol dun sa naging tugon ni Martha at sa kung ano yung sinasabi ni Jesus. No, kasi talagang makikita natin doon, merong struggle si Martha, no, sa kanyang pananampalataya. So sabi sa number 1, Martha believed that the resurrection is an event o isang pangyayari, kagaya ng isang okasyon ng pagsilang, ng birthday, ng pag-aasawa, ng retirement, no, ng pagkakaroon ng anak. Yan. So nakikita lang niya ang resurrection as an event, no? But Jesus showed her, and actually pinapakita rin ito ng Panginoong Hesus sa atin ngayon, na ang resurrection o ang muling pagkabuhay is a person, isang persona. Walang iba kung hindi siya. Isang bagay na hindi niya kailangang hintayin pa, no? Hindi na kailangang hintayin pa ni Martha dahil yung resurrection na iyon ay nasa kanyang harapan na. Pangalawa, yung knowledge ni Martha o yung kaalaman o kaunawaan niya about eternal life was an abstract idea. So ano bang ibig sabihin, mga kapatid, pag sinabi nating abstract idea? Sabi dito, isang kaisipan na walang pisikal o konkretong kaganapan. Sa madaling sabi, isang kathang isip. Maaaring maganap, maaaring hindi. No? Isang abstract idea, no, para kay Martha, no, yung resurrection, no. But, no, Jesus proved that knowledge of eternal life o yung tunay na kaunawaan o pagkaintindi, no, sa buhay na walang hanggan, no, ay makikita natin o mararanasan or mapapasa atin, no, sa pamamagitan ng personal relationship natin sa Kanya. Isang intimate, isang deep, no, isang growing relationship sa Kanya. No, na kahit buhay pa tayo ngayon, ay maaari na nating asahan at panghawakan ang inihahandog niyang buhay na walang hanggan. Siyempre po, mga kapatid, no, sa pamamagitan po iyan ng pagsuko at pagtanggap natin. Pagsuko ng ating buhay at buong puso nating pagtanggap kay Kristo, no, bilang ating Diyos at tagapagligtas. Pangatlo po, Martha thought victory over death was a future expectation. Isang bagay na sa hinaharap lamang, no, mangyayari. Isang bagay na dapat lang niyang i-expect in the future, no, yung katagumpayan sa kamatayan. But, no, Jesus corrected her. And actually, no, kung meron tayong ganitong klaseng kaisipan, Jesus is correcting us today, no, showing us that victory is a present reality, no, na dahil kung siya mismo, no, nagawa niyang mag-resurrect mula sa mga patay, no, it is a present reality, no, na sa mga tatanggap kay Kristo, sa mga tunay na kikilala sa Kanya, sila ay tinaguri ang mga lalong mapagtagumpay, more than conquerors, no, through Him who loved us. Sabi sa Romans 8 verse 38. So no, dito, no, dito sa mga bagay na ito, no, makikita natin na naroroon yung struggle ni Martha. And maaaring tayo, no, sa mga oras na ito, naroroon yung struggle natin pagkatiwalaan natin ang ating Panginoong Hesus, no, higit pa, no, sa ating mga nakikita, no, physically, no. At dito, no, isa sa mga naging hadlang kay Martha para maunawaan niyang lubos
ang pangako ng Panginoong Hesus ay ang pagtingin lamang niya sa hinaharap. To the point na hindi niya nabibigyan ng pansin o ng tamang pansin kung ano yung nasa kanyang harapan. No, kagaya nung kanyang naging perspective no sa Luke 10 verse 40 to 41, di ba? Nung si Jesus ay dumalaw sa kanilang tahanan, hindi ba? No, nung sila salubungin nila si Jesus, si Maria alam natin kung anong ginawa niya, hindi ba? No, pinapasok niya si Jesus, no, at wala siyang inintinding ibang bagay, no, basta si Maria, siya ay umupo sa apaanan ni Jesus, nakinig sa kanya, tinuon ang kanyang atensyon, ang kanyang pansin kay Jesus, while Martha, no, instead na i-entertain, no, 'di ba? Kasi ganoon naman talaga dapat, no. I-entertain muna natin yung ating mga guests, no, make them feel comfortable, no. Pero si Martha, no, imbes na pagtuunan niya yung pinakamahalagang bagay na nasa loob na ng kanilang tahanan, ano ang kanyang inuna? Inuna niya ang paghahanda ng mga pagkain, paghahanda siguro ng lamesa ng kanilang kakainan. Siguro hinahanda ni Martha yung pinakamagaganda niyang mga lianera, mga plato, no, yung mga siguro yung mga pyrex niya, yung pinakamagagara niya at pinakamagaganda niyang glassware and utensils, no. To the point na nakalimutan niya ano ba yung dapat niyang pagtuunan nung time na yon, which is ito yung naging struggle niya, ito yung naging hadlang sa kanya para makita niya yung present reality na yung resurrection ay naroon na, kasama niya, katabi niya, at nakikipag-usap sa kanya, no. How many of us, no, mga kapatid, na kung saan masyado tayong nagugulumihanan ng mga worries ng mundong ito to the point, no, na nami-miss out natin yung pinakamahalagang bagay, no. Ito yung paalala sa atin ng salita ng Diyos sa hapong ito, na instead na mag-worry tayo sa mga negatibong epekto ng pandemyang ito, sa halip na mag-worry tayo sa mga naririnig nating hindi magagandang balita and yung mga tumataas, no, na cases ng COVID-19 at namamatay dahil sa COVID-19, ano ba yung dapat na mas pagtuunan natin ngayon? Nasa halip na punahin natin yung pagkukulang ng pamahalaan, pagkukulang ng kapwa natin Pilipino bilang isang mananampalataya, ano yung dapat nating pagtuunan ngayon na mas mahalaga? Ayan. So, naiintindihan po ba? No? Amen po ba? No? So, dito na makikita natin na tama, no, theologically speaking, tama naman yung mga naging sagot ni Martha, no? Sabi niya, kung babalikan natin ulit, sabi dito, subalit alam kong kahit ngayon ipagkakaloob sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. No, tama, di ba? And then sinabi din niya, no, sa verse 24, alam ko pong siya'y mabubuhay muli sa huling araw, no? Tama naman, no, yung mga sinagot ni Martha, no, doon sa mga naging pahayag sa kanya ng Panginoon. Ngunit, no, nahirapan siyang makita kung ano ang nasa kanyang mata, no, masyado siyang na-blind, no, masyado siyang nabulag nung takot, nung pangamba, nung alalahanin, nung mga worries and cares ng mundong ito, no? At dito makikita natin na hindi tumutugma sa kanyang mga naging sagot o sa kanyang mga naging tugon sa Panginoong Hesus yung pananampalataya na ipinapakita niya, no? Maaaring nais ni Hesus na ibukas ang kanyang mga mata sa mga bagay na nasa pangkasalukuyan na hindi niya makita. Hindi lamang sinabi ni Hesus na kaya niyang buhayin ang mga patay, no? Sinabi niya mismo na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen. So ulitin ko po, no, tandaan natin, maliban po sa ating Panginoong Hesus, ay walang muling pagkabuhay at buhay na walang hanggan. 1 Corinthians 15 verses 12 to 23. Mamaya magbabasa po tayo ng mga ilan dyan. Amen. So resurrection, no, ito yung mga bagay na nais ko po na isa puso natin, no, patungkol sa muling pagkabuhay. Tandaan natin na kung walang muling pagkabuhay, magiging sinungaling si Hesus. Ngunit dahil siya ang salamin, siya ang kaganapan ng dakilang plano ng Diyos Ama, siya rin ang kaganapan ng pangako ng Diyos Ama para sa atin.
No, at alam natin na hindi siya nagsinungaling nung sinabi niya na siya ang resurrection. Dahil siya, no, ang nabuhay, o siya ay nabuhay mula sa mga patay. No? Amen. Tandaan din natin na kung walang muling pagkabuhay, no? Kagaya ng sinasabi sa 1 Corinthians 15, tayo ay nananatili pa rin sa kasalanan. No? Kung hindi nag-resurrect si Jesus, kung wala yung resurrecting power ni Jesus, we are still in our sins. No? Ang pangako ay hindi naganap at ang buhay natin ay hindi nababago. No, kaya totoo no, na merong resurrection kasi totoo yung mga tao na nababago from glory to glory. Totoo yung mga patotoo o totoo yung mga testimony ng mga tao na nakakilala sa Panginoong Hesus. Tandaan din natin na kung walang muling pagkabuhay, walang katuturan ang ating pananampalataya. No? Our faith is in vain without the resurrection. Wala tayong pwedeng kapitan, lalong higit mga kapatid sa panahong ito. Na kung hindi nag-resurrect si Jesus from the dead, kung hindi totoo ang resurrection from the dead, ang ating pananampalataya ay walang saysay. Wala tayong pwedeng asahan ngayon. Wala tayong pwedeng panghawakan, lalong higit sa panahon ngayon. No? Pero dahil merong resurrection, praise God, maaari nating angkinin no, yung kagaya ng sinabi ni D.A. Carson. Sabi niya, I am not suffering from anything that a good resurrection can't fix. I am not suffering from anything that a good resurrection can't fix. Praise God. Kaya tandaan natin na kung walang muling pagkabuhay, wala na tayong maaaring asahan pa kapag tayo ay namatay. Amen ba? No, hanggang dito na lang tayo sa buhay natin na ito. Pag namatay tayo, yun na. No? Tapos na ang lahat. Amen. Kaya kung walang muling pagkabuhay, wala tayong pag-asa na magkaroon ng panibagong buhay ngayon at buhay na walang hanggan sa hinaharap. Amen. Kaya pasalamatan natin, purihin natin ang Panginoon dahil mayroong muling pagkabuhay at yon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Letter B, life. No? So alam natin na hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, kung hindi siya mismo ay buhay. No, kaya nga nasabi niya, no, I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. No, sa John 14 na tutunghayan natin next month. No? Hindi lamang siya ang giver of life, but He is the life Himself. No? Na sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya ay makakaranas ng buhay na masaganang lubos. Kapatid, no, ano ba yung tinutukoy dito na buhay na masaganang lubos or abundant life? No, ito ay makikita natin sa John 10:10. No, John chapter 10 verse 10b. No, ito yung isang uri ng buhay na binago at patuloy na binabago araw-araw. Isang buhay na patuloy na sumusunod sa kalooban niya, lumalakad sa nais niya, no, naglilingkod, nagpapagamit sa kanya. Yung buhay na kung saan ang kanyang pagpapala, ang kanyang gantimpala ay walang iba kung hindi ang kagalakan, ang presensya, ang makasama ang Panginoon. Amen. So John 6 verse 33 and 2 Corinthians 3 verse 18. So i-take note nyo na lang po yan, no, yung mga verses na yan. Sabi pa dito, no, siyang may akda ng buhay ay nagbigay ng buhay upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Kaya diba, no, sabi sa John 3:16, kaya naman sa sino man, no, na mananampalataya sa Kanya, no, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And then John 14:6, no, He is the life. Kaya ang mga sumasampalataya sa Kanya ay makakaranas ng muling pagkabuhay dahil ang uri ng buhay na kanilang tinanggap ay hindi na magagapi ng kamatayan. Ano po ito? Ang buhay na walang hanggan. So basahin po natin yung 1 Corinthians 15 verses 53 to 57. Praise God, praise God. Amen. So sabi po dito, ano,
Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok, at ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. 54, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok, at ang kamatayan o ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi sa kasulatan na lupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Kaya sabi sa verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? 56, ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. So ipinakita ni Jesus na hindi ang kamatayan o ang panahon ang makakapigil sa kanyang kalooban. Praise God. Doon sa storya na yon, doon sa tagpo na yon, mula sa labas ng tomb, mula sa labas ng libingan ay sumigaw ang ating Panginoong Jesus na sinabi niya, Lazaro, lumabas ka. Amen. At lumabas nga si Lazaro. Na makikita natin sa verses 43 and 44. Dito na makikita natin na hindi sinabi ng Panginoong Jesus na Lazaro, mabuhay ka, o Lazaro, bumangon ka mula sa mga patay. Kung hindi, Lazaro, lumabas ka. No, come out. No? Yan. No, para kay Kristo, no, ito po ang dahilan. Para kay Kristo, ang kamatayan ay isang paghimlay o pagtulog lamang. 1 Thessalonians 4 verse 13. Walang kapangyarihan ang kamatayan sa kanya na siyang mismong buhay o kahit pa sa mga sumasampalataya sa kanya. Tandaan natin na dahil buhay siya, ay mabubuhay rin tayo. Dahil buhay siya, ay mabubuhay rin tayo. Amen. Mabubuhay tayo sa biyaya niya, mabubuhay tayo sa kabutihan at katapatan niya dahil buhay siya. At dahil siya ang buhay, tayo ay may buhay na walang hanggan. No, na maaari nating panghawakan ngayon, mga kapatid, no, kung tayo ay tatanggap sa Kanya. Kaya sa verse 26, no, ito po ang pahayag na may pamanhik, no, muli sa atin, no, sa ating mga puso. No, na panampalatayanan natin ang pahayag ni Kristo, no, na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. So nawa mga kapatid, no, magawa nating makatugon or magawa nating makasagot kay Jesus sa panawagang ito, sa pamanhik na ito, sa invitation na ito, paanyaya na ito, kagaya ng naging sagot ni Martha. Sa verse 27, sabi niya, Opo, Panginoon, naniniwala po akong kayo ay Kristo, ang anak ng Diyos na inaasahang darating sa sanlibutan. Opo, Panginoon, naniniwala ako na nasa sa iyo ang kaligtasan, nasa sa iyo ang buhay na walang hanggan, nasa sa iyo ang buhay. Yan. Na ikaw ang may hawak ng buhay na ito, na ikaw ang nagbibigay ng buhay. Praise God. Yan. Kaya po sa ating pagtatapos, no, sabi po sa 1 Thessalonians 4 verse 13 to 18. So pahintulutan niyo po akong muling magbasa. Yan. Sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Verse 14, dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. 16, sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw, at ang mga namatay
na sumasampalataya kay Kristo ay muling bubuhayin muna. 17, pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap. Praise God, kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. 18, kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. At ito yung bagay na nais ko pong sabihin sa inyo bilang pagtatapos. Palakasin natin ang ating mga kalooban. Nawa, lumakas ang ating kalooban sa mga kapahayagang ito na ating natunghayan. Praise God. Kaya tandaan natin na ang pinaka-kaawa-awang tao ay hindi yung taong walang pera. No, o hindi yung taong mahirap, kung hindi ang taong wala si Kristo sa buhay niya, sapagkat buhay man siya at humihinga, no, pero sa mata ng Diyos, no, kung siya ay walang tunay na pagkakilala, he is spiritually dead. No, sila ang mga taong walang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos, maliban na sila ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. No, ang mapahiwalay sa buhay ay katulad din ng pagiging isang patay. No, kaya let us surrender ourselves to the resurrection and the life. That is, no, si Jesus Christ na siyang naging matagumpay, no, sa kamatayan at sa kasalanan, so that for those who believe in Him will stand victorious too over sin and death, forever free from the bondage of sin and death, and are made alive in Him until we meet Him one day face to face. Praise God, praise God. Ayan po. So, nawa ay meron po tayong natutunan, no, sa oras na ito. Kaya mga kapatid, kung ikaw ay first timer, no, unang beses mong makapakinig ng salita ng Diyos at ikaw ay naturuan, no, naunawaan mo, no, ang Bible study natin sa oras na ito, nais kitang anyayahan sa isang maiksing panalangin, una ng pagsisisi at pagtanggap. Yan. Sige po, ikaw po ay sumabay sa akin, no? Sundan mo po ako sa isang maiksing panalangin. Sabihin po natin, Panginoon, sa oras na ito, maraming salamat sa iyong salita, sa pagpapaalala sa akin na ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Lord, sa oras na ito, naunawaan ko na liban sa iyo, wala akong buhay na walang hanggan. Liban sa iyo, hindi ko mararanasan ang muling pagkabuhay. Liban sa iyo, ay walang tunay na buhay sa pangkasalukuyan. Isang buhay na masaganang lubos. Lord, sa oras na ito, patuloy na inihahayag ko po sa iyo ang aking kalooban. Patuloy na ipinagsisisi ko ang aking mga kasalanan. Lord, dalangin ko po na patawarin mo po ako sa mga kasalanang aking nagawa mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan na hindi nakapagbigay ng kaluguran sa iyo. Linisin mo po ako, Panginoon, sa lahat ng ito. Lord, sa oras na ito ay patuloy kitang tinatanggap bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Manahan kayo sa aking buhay, manguna kayo sa aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay doon sa langit. Magmula ngayon, tulungan mo po ako, Panginoon, na mamuhay ayon sa nais mo at tuluyang talikuran ang makasalanang pamumuhay. Salamat, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay muling manalangin sa oras na ito. Muli nating pasalamatan, purihin, luwalhatiin ng ating Diyos sa isang matagumpay na pag-aaral ng Kanyang salita. Panginoon, sa oras na ito, pinupuri at pinasasalamatan ka namin minsan pa sa lahat ng mga bagay na itinuro mo, ipinaalala mo, ipinakita mo, itinuwid mo, at mga bagay na ginamit mo para palakasin kami, patatagin kami, at para pagpalain kami. Lord, salamat dahil, Lord, ikaw ang muling pagkabuhay at ang buhay. Lord, salamat dahil ikaw, Lord, ang kasiguraduhan sa buhay na ito, Lord, na magulo.
Ikaw ang aming pag-asa. Ikaw, Panginoon, ang aming liwanag. Ikaw ang aming kapahingahan. Lord, salamat dahil nabuhay kang muli. Lord, salamat dahil merong resurrection. At dahil, Lord, merong resurrection, Panginoon, ang aming pananampalataya ay hindi nawawala ng saysay. Dahil merong resurrection, Panginoon, mayroon kaming inaasahan, hindi lamang sa buhay na ito, kung hindi, Panginoon, sa hinaharap, sa buhay na walang hanggan, na makapiling ka, na makasama ka namin, O Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy, O Diyos, na turuan mo kaming manampalataya sa iyo. Lord, na kapag dumarating yung panahon na sinusubok yung aming pananampalataya, kapag dumarating kami, Panginoon, sa sitwasyon, Lord, ng kamatayan, o meron kaming mahal sa buhay, Panginoon, na dumaranas nito, Lord, para bang napakabigat na tanggapin ito sa amin. Lord, nawa magkaroon kami, O Diyos, ng malalim na pananampalataya na ikaw yung may kontrol ng buhay namin, na ikaw yung may kontrol ng buhay na ito dahil ikaw ang buhay. Hallelujah. Lord, samahan mo kami palagi. Patuloy, O Diyos, na ilagay mo ito sa pinakamalalim na bahagi ng aming puso. Bulay-bulayin namin ito. Gamitin namin ito, O Diyos. Isabuhay namin ito. Alalahanin namin ito palagi, Panginoon. At Lord, sa pagharap namin sa mga pagsubok, Lord, sa kasalukuyan, Lord, angkinin namin yung pag-asa na pinangahawakan namin sa iyo. Angkinin namin yung pangako, Panginoon, na pinangahawakan namin sa iyo. Lord, maraming salamat. Lord, sa oras na ito, patuloy na abutin mo po ang lahat ng iyong mga anak at lingkod na siyang nakasalo ko sa pag-aaral ng iyong salita. Hindi lingid sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Lord, na kanilang mga pansamantalang iniwan o isinantabi. Lord, para magawa nilang ituon sa iyo ang kanilang pansin. Lord, sa oras na ito, hipuin mo sila. Sa oras na ito, mangusap ka sa kanila. Sa oras na ito, kumilos kayo sa kanilang buhay. Baguhin mo sila. Lord, patatagin mo sila. Palakasin mo sila, Panginoon. Lord, patuloy na maranasan nila yung kasiguraduhan na nagmumula sa iyo. Lord, itinitiwala namin sa iyo, Panginoon, ang bawat pangangailangan namin, ang bawat mga sitwasyon o problema namin, O God. Lord, maraming salamat. Salamat sa iyo, salamat sa katagumpayan ng gawain ito. Sa iyo namin inaalay ang pinakamataas na papuri, ang pinakamataas na pasasalamat. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin, pagsamba, pasasalamat sa nag-iisa at natatanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Ayan, sa isang matagumpay muli na Bible study natin. Praise God. Ayan, kaya kung mayroon pa po kayong mga prayer request sa oras na ito, huwag po kayong mahihiya na i-comment yan sa ating comment section or i-post, no, sa ating group chat sa Messenger, or i-message po kami directly, no, sa pamamagitan po ng ating page. Ayan, at huwag tayong magsawa, mga kapatid, na patuloy na ipanalangin ng ating bansa, especially our government leaders, our frontliners. Yan, ang bawat mga ospital, praise God, no? Ang lahat ng mga taong dumaranas ng sakit na COVID-19 at ang kanilang mga pamilya at ang mga nasawi o ang mga pamilya ng mga nasawi, no, dahil sa COVID-19. Panghawakan natin ang pag-asa na ating natunghayan, no, sa oras na ito. Praise God, praise God. At para hindi po kayo mahuli sa mga latest updates and live video services or online services ng ating page, i-like at i-follow natin ang Unchangeable God Commission Church dito po sa Facebook. Praise God. So maaasahan po ba namin yun sa inyo, mga kapatid? Ayan. So muli po, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong oras. Nawa po ang pagpapala ng Panginoon, ang kanyang pagsama at pag-iingat ay patuloy na sumaatin. At magkita-kita po tayo muli sa Friday, no, sa isang panibagong pag-aaral natin muli ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. To God be the glory.